So, heto na nga po mga ka-One Stories, unti-unti na nga po ngayong nagkakaroon ng competitiveness sa Eastern Conference. Well, basically, last season we can say na talaga namang nag-iisa lamang ang Boston bilang top contender. May pagkakataon pa nga pong nayabangan at niyabangan ni Jason Tatum ang mga teams dito na walang sino man ang makakatalo sa kanila sa Eastern Conference. Pero mukha nga iba na ang storya ngayon dahil mapapalaban na nga po sila. This time, may tatlong super team na nabuo. Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ang magiging preview ng bagong lineup ng Minnesota Timberwolves laban sa main event nila kontra sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga ka-One Stories ng responsable. Maliban nga po mga ka-One Stories sa pagbibigay ng Boston Celtics ng malalaking kontrata sa mga key superstar at pagkuha kay Lonnie Walker IV, wala na nga po silang ginawang pagbabagong iba. Ito ay dahil malaki nga po ang kanilang paniniwala sa kanilang lineup ngayon na kakayanin nitong depensahan ang kanilang titulo. Gamit ito, dinomina nga po nila ng husto ang Eastern Conference last season. Ngunit ayon sa isang NBA analyst, dahil nga sa mga nangyari ngayong off-season, wala rin naman nga pong kasiguraduhan ng Celtics kung madedepensahan nila ang kanilang titulo at kung aabot muli sila sa NBA Finals. Hindi kagaya last season, dadaan na nga po ang Celtics sa butas ng karayom pagdating sa East sa pagkakaroon dito ng tatlong super team na Philadelphia 76ers, New York Knicks at Milwaukee Bucks na siyang may pinakamalakas, pinakamalalim na lineup ngayon. Kaya silang tatlo ang pipigil sa Celtics na umabot muli sa NBA Finals. Sa madaling salita, mapapalaban nga po ngayong season ang nagyayabang na sina Jason Tatum at Jaylen Brown. Samantala, simula nga po nang i-anunsyo ng liga na ang Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves ang main event sa opening night ng 2024-2025 NBA regular season, marami nga po mga analyst at fans ang nagsabi yamado nga daw dito ang Timberwolves habang dihado naman ang Lakers. At eto dahil mas malaking lineup nga po ang Timberwolves kumpara sa Lakers na gagamit muli ng small ball na sina D'Angelo, Austin Reeves, LeBron, Hachimura at si Anthony Davis bilang sa sentro. Ngunit matapos nga pong ipamigay ng Timberwolves ang kanilang big man na si Karl Anthony Towns sa New York Knicks, bigla nga pong nagbago ang storyline at lumamang dito ang Lakers. Sa katunayan, since tinanggal ng Timberwolves ang isa sa pinakamahalagang player sa kanilang starting five at pinalitan ito ng bagong player na si Julius Randle, kakailanganin pa nga po nila ditong bumuong muli ng chemistry kasama ang mga kapwa starter na sina Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels at si Rudy Gobert. Kaya bagamat mas malaki ang lineup ng Timberwolves, dihado nga sila pagdating sa chemistry. Bukod dyan, halos pantay rin naman ang kanilang shooting percentage dahil pareho nga sila sa Lakers na bagsak ang shooting percentage kagaya ng starter na sina Rudy Gobert at Julius Randle na sobrang hindi mapagkakatiwalaan ng shooting. Kaya literal, hindi nga makakagawa ni isang tira. Ang pagkakaiba lamang ng kanilang starter ngayon, mas eksperyensado nga po ang Lakers na siyang magagamit nila para makuha ang 1-0 record na opening night laban sa Minnesota Timberwolves.